Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Bibisitahin ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nasalantang lugar sa Batanes matapos manlasa roon ang bagyong Ferdy. Isang buwan na ang nakalilipas. Mula sa Batanes, may report ang aming kasamang si George Bandola. George? Audrey, sa mga oras na ito nga, umiiral pa ang price freeze sa lahat ng mga uri ng bilihin matapos ang idineklarang state of calamity dito sa buong probinsya ng Batanes. Ang inaasahang pagdating ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito ay tinatayang magbibigay palalo ng panibagong pag-asa sa mga nasalanta nating kababayan dahil umaabot sa 835,265,313 ang nai-record na total damages ng nakaraang bagyong Ferdy na nalalanta dito sa 6 na bayan ng probinsya ng Batanes. Pinakamatinding tinamaan ang bayan ng Mahataw bago ang mga bayan ng Basco, Itbayat, Ivana, Sapsang at Puyugan. Ang Pangulo nga ay inaasahang magbibigay din ng assistance para sa lahat ng mga kababayan nating totally damaged yung kanilang mga bahay nang manalanta ang bagyong Ferdy dito. Inaasahan din ang pagdating ni na DSWD Secretary Judy Tagiwalo at itong si DPWH Secretary Mark Villar. Ang mga pangunang itinerary na nakuha ng inyong lingkod bago ang pananalita ng Pangulo sa harap na rin ng ating mga kababayan dito sa harap ng provincial capital ng Basco, Batanes ay mag-aerial inspection muna ang Pangulo. Paglapag nito sa Basco, Batanes, mag-aerial inspection ito sa bahagi ng Itbayat at bibisita rin sa lighthouse dito sa Basco, Batanes bago tunguhin ng ating mga kababayan ang pagbibigay din ng assistance at pagtulong dito sa mga government offices, mga national government offices ang inaasahang ipaprioridad din ng pamahalaan dahil base sa records ng provincial government ng Batanes, ang pinakamatinding sinalanta ng nakarang bagyo ay mga gusali at mga mahalagang infrastrukturang pag-aari ng national government which accounting for 42% ng mga total damage na naitala sa nakalipas na bagyo. Bagamat mainit ka ang araw, nandito pa rin ang ating mga kababayan naghihintay sa pagdating ng ating Pangulo. Mula po rito sa Basco, Batanes, para sa PTV News, George Bandola. Maraming salamat, George Bandola. Samantala, itinas na ng Pag-asa ang Public Storm Warning Signal number 2 sa Catanduanes at Signal number 1 naman sa Polillo Island, Southern Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Sa linggo ng tanghali ay tatama ang bagyong Karen sa kalupaan ng Quezon o Aurora. Maaari din magtaas ng storm warning signal ang Pag-asa sa Metro Manila ngayong weekend. Samantala, NDRRMC at Philippine Coast Guard handa na sa pagtama ng bagyong Karen. May report si Trixie Hipolito. Trixie, magandang umaga. Magandang umaga, Audrey. Nagpahayag ng kahandaan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa nakaambang pananalansa ng bagyong Karen. Ayon kay NDRRMC Executive Director at Undersecretary Ricardo Halad, pinulong na nila ang mga local government officials sa mga lugar na inaasahang maaapektuhan o tatamaan ng kalamidad. Nakipag-ugnayan na rin sa kanila sa national government, particular sa Department of Health at Social Welfare and Development. Maging ang Philippine Coast Guard ay may abiso na rin sa mga mangingisda upang maging alerto sa malalaking alon sa eastern section ng ating bansa. Samantala, aabot na sa mahigit 1,000 mga pasahero ang stranded sa Bicol Region bunsod ng sama ng panahon na dulot ng Tropical Storm Karen. Sa ngayon, kasi mahigpit nang ipinagbabawal ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa mga lugar na nasa ilalim ng Public Storm Warning Signal. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson, Commander Armand Balilio, ang mga sasakyang pandagat galing Sorsogon ay hindi na pinatatawid patungong Allen, Samar. Partikular na hinahagupit ngayon ng malakas na pag-ulan ang lalawigan ng Catanduanes at iba pang bahagi ng Bicol Region. Kanselado na rin ang 2 flight ng Cebu Pacific dahil sa sama ng panahon. Sa abiso ng Manila International Airport Authority, kanselado na ang biyahe ng flight 5J821 at 822 Manila to Virac, Virac to Manila. Ayon sa MIAA,
Ito ay dahil sa hindi magandang panahon na nararanasan ngayon sa Catanduanes. Ang Catanduanes ay nakasailalim na sa Public Storm Signal number 2 dahil sa bagyong Karen. Para sa PTV News, Trixie Hipolito. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Trixie Hipolito. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Para sa PTV Newsbreak, ako po si Audrey Goriseta.